Hi, good morning. Ganito, since nandito ako sa drop, yung mga na-drop mo na nagawa. So, ito, sample ko lang to. Sa sample ko siya. So, sa Biscoff, actually, itong photo niya, sa primary photo niya. So, pagka binili kasi yan, ganito itsura niyan. So, pag chinek mo siya sa app, diba? So, pwedeng sa app o kaya sa website pagka pumunta ka sa Lazada. So, edit ko lang siya. So, para at least ma-check ko yung nagawa. So, yun. Ayan. So, loading. So far, tama ito. Tama ito. Ewan ko saan mo siya nakuha. I mean, yung pinaka-title. So, normally, tama rin yung category. Kasi pag mali category nagagalit. Hindi siya nagagalit. I mean, parang i-penalty ka ni Lazada pag in-upload siya. So, may mga restriction sa product na kung saan pag mali ka ng category at in-upload mo siya, magkakaroon kang penalty. May mga ano yun, punishment pagka either hindi ka makapag-upload at saka bababa yung sales mo. Hindi makikita yung store mo sa platform. So, anyway, focus tayo this editing. So, yung mga restriction, kung ano lang yung restriction, sabihin ko doon tayo mag-focus. So, anyway, so maganda rin siya, yung pictures na nakuha mo, pero siguro mas maganda kung ang primary niya parang mamaya hanap tayo. And photos, at least siguro para mas maganda, makikita mo to, content score 38. Normally pag mataas ito nasa mga 120. And titingnan natin mamaya. Tingnan mo ito yung score na to. Sabihin, pag mababa ang score ng in-upload mo, marami siyang nakita. So, iyan yung product. So, normally mag-update naman siya. Sasabihin niya sa'yo kung anong kulang. So, anyway, so kailangan natin i-improve. Okay. Tama to. Ngayon, ang gagawin ko, i-check ko yung price at saka yung tapos itong description medyo konti. Minsan naglalagay ako kukopya ako sa Walmart o kaya sa mismong website niya. So normally pag yung brand, yung Lotus Biscoff, yan na din yung mismong yung brand name na yan, alos yun din yung kanyang website, yung kanilang website. For example, punta ka sa Google. So pagka-type ko Lotus Biscoff, ayan, Lotus Biscoff, ayan. Pag-click ko, ayan ang website nila. So pag-click mo, ayan. So dito, mas maganda yung mga pictures na makukuha mo. Accept all cookies lang para nakaka-diretso ka ng browsing. So actually ito pwede rin tong kasama sa pictures kasi 'di ba parang sa Lazada I think 10 pictures sa isang para at least yung slide niya mapuno mo. So okay din yung 3, 4 pero mas maganda mapuno mo siya para yung score ng eto dinagdagan ko na ayun dumagdag na siya. So, yung score mo kasi dito, naka-4 pa siya, 38. So, nagdagdag na ako dito. May mga dinagdag ako. So, anyway, focus tayo dun sa una mong nagawa. So, ayan. No, not this. Ito pala. So, ayan. So, 38. Pero nang in-update ko na siya, ay nadagdagan na siya, 63. So, ito siya. Tanggalin ko muna to. Okay. Pagpunta natin sa Lotus Biscoff, ayan, pwede ka makakita ng pictures dyan na pwede mong kukunin. Ayan, itong mga to. Tapos, makikita mo naman kung anong size, di ba? So, ito dapat ang ina-upload. Yung may mga background na ganito, pwede rin naman. Sa dulo na sila. At kailangan mo rin mag-upload ng photo dito sa may description niya. Sa Lazada to particular sa Lazada. Sa Shopee iba siya. Kahit wala na sa product description. Pero dito kasi sa Lazada,
nag-upload din ng photo para madagdagan yung content score mo. Pag mataas ang content score mo, mas nabibigyan ka ng priority ni application ng platform para ma-view, para mapakita yung product mo. So pag mababa ang score mo, wala, hindi siya masyado, waste siya. Sa pinakababa siya pag nag-search siya na kunyari ng Lotus Biscoff, kunyari yung product na yun. Hindi siya pa priority. At saka may mga ibang consideration pa. Ayun, performance, etc. etc. Pero added to itong score ng Lazada pag nag-upload ka ng product. Tapos perfect ito nang linagyan mo. Okay ito. Linagyan mo siya ng ganito. Ito kasi yung parang pang-attract. Dapat yung pictures mo when it comes buyer promotion image, parang ma-attract mo yung customer sa isang yung pictures na lalagay mo dito. Normally nagagamit ito sa advertisement nila. Pag may pre-advertisement na meet mo yung criteria, binibigyan ka nilang pre-advertisement sa platform. So yan yung mga pinapakita nila. Okay, perfect yun. So doon na tayo sa pictures, no? So kulang to, so dadagdagan natin, upload pa. Ngayon sa pag-upload ng pictures, much better, pwede din sa laptop, pwede rin sa phone. Ako kasi ginagawa ko sa phone, ini-edit ko pa kasi nilalagyan ko pang logo. So ituturo ko muna sa iyo yung tama itong ginawa mo sa laptop diretso. Tapos ngayon, pagka pwede mo naman i-delete. Pwede rin sa phone, mas madali. Pag nasa phone, di-delete mo na lang. Pagka na-upload mo na successfully. So, kunyari, ano bang size ng product? Uh, 400 grams. So, 400 grams ang biscoff niya. Smooth. Pero cookies pala. Smooth ito no? Cookies. Ayan, yung product na. Nasa pictures naman to na sinend ko, di ba? 400 grams. So, pwede din yung ounce na gamitin. Pwede din yung grams. Pero mas prepared ko grams. Lahat ng grams, tapos ml, hindi ako gumagamit ng ounce. Kasi mas kabisado ng Pinoy itong metric system kesa dun sa English system. So, ang metric system is yung grams and yung mga millimeter, ml, liter, ganyan. Mas kabisado ng Pinoy yan. So, papalitan na lang natin mamaya yung description para mas malaki siyang tingnan din. Kasi, di ba, compare mo dun sa 14 at saka 400, mas malaking tingnan yung 400. So, ito smooth kasi nasa pictures. Ito, cookie butter. So, hanapin natin yung cookie butter. So, wala siyang cookie butter or available packaging. So, hanapin natin. Ito, maganda rin. No? Mukhang dito mo siya nakuha. No? Pag wala, ito pwede din to. Pwede din siyang ilagay. So, saan tayo product? Ayan, no? Pwede rin mga ganyan. Kaya lang kasi parang siya. Ayan. Pag kukunin mo yung pictures pala, right click mo lang, then save as. Tapos gawa ka ng folder, doon mo siya save. Ayun, pag sa laptop, kunyari save as mo siya. Ayan, gagawa ka ng ayan, malalaman mo kung masisave mo siya, may nakalagay na JPEG image. Sabihin ano mo siya, so gagawa ka lang ng folder para doon siya save. Pero ako kasi yung ginagawa ko, sige sample tayo. Wait, pag na tong pictures na to. Kasi wala naman tayong product na yun. Pero ito kasi maganda rin. Hindi, spread pala, sa spread tayo. Ayun, ayan. So, more. Ano kaya siya? Parang wala siyang picture. Sabi niya more product. Wala. Pero kasi dito, mas maganda yung mga pictures nila. Pero, tingin ko hindi ito yung kanilang online shopping. So, parang lang to. Product
product advertisement siya. Tsaka tingnan mo, hindi siya pwedeng bumili. So, let's check. Tingnan natin, back natin. Pero pwede kang kumuha dyan ng mga pictures. Lotus Biscoff, butter. So, okay, kung wala, so punta tayo sa Walmart. Walmart ang pinaka gusto kong makakapili kasi doon eh. Marami kasing seller sa Walmart. Kaya pinaka the best na picture ang kukunin mo. So that's na kompleto na rin description. So parang hindi ka na cookie butter. So hanapin natin cookie butter. Ayan, cookie butter. So pero naka-double kasi siya, so dapat yung single lang. Pero tingnan ko to, baka pag in-slide ko to, meron siyang, baka pwedeng magamit pa rin to. Baka double siya. Ito yun eh. Kaya lang kasi iba yung itsura niya. Normally dapat same din yung pictures hanapin mo. Hindi siya magkaiba. Kasi pag hindi siya pareho, minsan nagtataka si customer. Pero minsan pag kulang na talaga, kinukuha ko yan pero nasa dulo na lang, linalagay ko na lang. As importante kung ano yung nasa primary picture mo, yun din yung product actual. So pag wala, pwede pa rin magamit kasi ito rin yata yun, kasi creamy. Baka bagong pictures na itong mga to. So 14.1 ounce ito rin siya. So pwede natin gamitin mamaya yan. Pero hanap tayo nung kamukha niya para at least hindi magalit si customer. Sabi, ba't iba yung packaging sa actual? Ganyan yung mga tao. Sa Pinoy. Dito sa States wala naman, hindi siya matter. Kasi nagbabago talaga yung packaging. At take note ang USA kasi malaking country siya. Hindi siya katulad ng Philippines. Yung isang state lang, para lang siyang isang Philippines. Ilan state ang meron ng US? Parang mga 52 yata. So, ganun siya kalawak. So, kada state, iba-iba yung mga manufacturer ng mga yan. Pero isang brand lang. So parang kunyari sa state ng California, iba yung manufacturing doon sa state ng New York. So yung manufacturing doon, hindi kasi pwedeng ship pa nila, parang ganun. So doon minsan, pag i-start, may shipment, pero magastos kasi yun. So ang ginagawa nila, nagkakaroon lang ng manufacturing local doon sa state nila. So ngayon, wala siya talagang kamuka nitong itsura nito. Baka maling description, mali yung yung search ko. Kumpletuhin ko siya. So normally pag kulang yung description, hindi niya talaga bibigay sa iyo. Kung picture ko lang, ayanin ko na lang ta. Copying ko to. Punta ako sa search. Ayan. So, di ba, mas binigay na niya yung mas madami. Di ba? Biscoff lang tinype ko kasi kanina. Ayun, mas kompleto na. Kasi binigay ko yung exact eh. So, hanapin natin kamukha nito. Meron siyang cookie butter. Tapos, nandito yung sa side yung kanyang grams. Cookie butter. Meron yan. Naka-upload dito. Pag wala, baka yung pinaka-closest na lang. Normally, hanap din ako sa website. Sa Google. Pupunta rin ako sa Google. So, hanapin ka niya. Tapos hanap ka sa website. At least may makuha ka lang. Ito, pwede na to. Cookie butter. Pero, kailangan mas kamukha eh. Yan sa image. Sa eBay meron pala. Ito medyo
Ito, pasok na rin to. Ito, pasok. Pero, pangit yung image, luma. I mean, pixelated na. Wag na wag i-upload yung mga pixelated. Nagbibigay din ng score yan, nadidetect ni Lazada or ng Shopee, nadidetect nila kung maganda yung pictures mo. Pag pangit siya, nare-reduce yung, ito, pasok ko to. Maganda yung image nito. Pasok to. Ito yung pinakapasok, cookie butter. Tingnan ko yung size. Bagal lang net. Ayan. So ito, pasok to, maganda siya. Tapos pwede pa nga ilagay yung mga yan eh. Yung mga yan, pang indulge sa customer. So kasi yan yung mga mini-mix up nila. So ang ginagawa ko para pag sa computer, save as ko siya, tapos may folder. Pero ang ginagawa ko kasi, kinukuha ko lang itong link. Tapos pupunta ako sa Facebook, gagawa ko ng kunyari, wait. Asente. Tingnan ko kunyari, okay, send ko kay Jonathan Yumol. So, dito, ipipaste ko dito yung link. Tapos, pag kinlik ko yun sa cellphone ko, nakasave na, yan, mas madali ko na siyang isave. So, ganun din siya sa phone, parang right click, mo lang, long press mo lang siya, tap long press, tap mo lang siyang long para at least makita mo yung save as pictures. So anyway, ayan. So dito sa computer, save as mo lang, gawa ka ng pictures, ng folder. Doon mo lahat i-save, lahat ng gusto mo i-save. So maximum of 10, di ba? 10. At the same time, pwede ka rin magdagdag pa doon sa description. So, okay, maganda na tong pictures na to. Okay na tayo dyan. Pwede natin siyang dagdagan. Yung pinakamaganda. Basta makikita naman kung gawa siya ng di ba? Makikita mo yung pictures kung gawa siya ng pictures lang ng phone. Tulad nito, pictures lang ng phone yan, sarili niyang image. Medyo pangit. Ito, malalaman mo kung gawa siya ng mga artist, yung pictures or pictures siya naggawa talaga siya. So, mas makikita mo rin naman ng image. Kasi pag in-upload mo yung pangit, yung blurry not pixelated, babawasan pa nila sa yun eh. Para siyang sa Messenger. Di ba pag may send tayo ng picture, yung quality niya, nire-reduce pa niya. Kasi mabigat yung file. So, nire-reduce nila. So, para kahit reduce naman niya, kung maganda yung kuha ng picture, at least maganda na siya. So, parang, alam mo yun, parang, etong ganda nito. Sobrang ganda for me. Ito. So, kunin din natin ito. Sa phone ko siya sinisave. Mas gusto ko siya sa phone kasi kaya dapat meron kang install mo yung mo sa phone, yung Lazada seller. Tapos login mo yun, tapos pupunta ka lang dun sa anong tawag dun? Dun sa edit ka lang ng photo. Sana ba tayo? So, yan. So, dito, maganda yung mga pictures ha. Wala tayo yan. Biscoff. Actually, pwede naman lahat yan. Tubangan to. Okay, balik na tayo dito. So, may nakuha na tayong pictures na pwede natin pang primary. Yung kanina, di ba? So, actually, ito maganda rin. Cookie butter. Ito. Check natin. Pero ewan ko itong seller na to, maganda ba yung picture niya? Ay, maganda rin, oh. Ito. Pero yung net niya, ano bang net yan? Medyo mataas yung net niya eh. So parang baka mamaya
Bakit sa picture, ano yung customer? Bakit sa picture ang taas, tapos sa ano? Pero ang importante yung description. Tama yung description mo dito. Yung, ayan, 14 ounce. Gawin natin, ano, ml, no? IG, 400 grams. Ayan, 400 grams. Gagamitin natin grams. So, edit natin grams. Okay. So, saan na tayo? Mataas kasi ito eh. Creamy. Siguro bagong packaging na ngayon. Kasi halos pa-expired na rin to. Hindi naman. Hindi siya pa-expired. Normally kasi yung mga food, yung mga gantong spread, 1 year lang to eh. Siyempre, binili sa States, papadala pa ng 3 months. So, tapos pagdating sa 3 months, ayun, diba, hindi ko pa na-upload. So, tumatagal siya. So, nabili to nung October pa. So, pero, anyway. So, ito pwede na to. Pandagdag na lang siguro. Okay, ito yung nagustuhan kong pictures niya. Medyo malinaw. So, kukunin ko rin yung link nito. Ipipaste ko siya dito sa... Para pag sinave ko, papakita ko sa iyo yung itsura mamaya. Yung finished product natin. Ayan. So, ayan. Okay. So, kukunin ko na rin description nito kasi tingin ko okay siya. Mas madami. And, see disclaimer. Ito. Warranty. Ito. Kukunin mo rin dapat yung ingredients niya. Ayan. Normally, yung information, huwag mo nang i-copy yung mga warning like yung pag nakita mo na may mga, lalo na sa mga vitamins, may mga terminology na bawal, do not copy that. Kasi nadidetect ni Lazada yun, tapos dinidelete niya yung product. Ayun, kahit wala nang ganun, huwag mo na siyang i-copy. Pero dito sa food, wala namang problema kasi talagang very sensitive ang food eh. So, inaano talaga siya. Nilalagay. So, sa product description mo, medyo tingnan natin yung iba niya. Warranty. Konti yung description niya. Pag ganyan, tingnan natin sa Amazon. Ito meron siya. Ito pala, may Biscoff. Ito yung mismong website niya. No? Ito yung pinaka, parang kumaga parang ito yung company ng Biscoff nandito. Tingnan natin siya. Shh! Ingay. So ito, kompleto na. Ito na. Actually, ito na. So, yung product description, kunin mo lang siya. Yan. Tapos copy. Kaya ako nakita kanina na ito mismo yung Biscoff. Kasi meron siyang parang may suggested na clickable. So, pag nakita yung company doon, may ano siya. Meron kasing seller na individual like me, kunyari. Seller sa state katulad ko. Meron namang seller mismo yung company sa Walmart. Itong selling platform din kasi itong Walmart. Katulad din siya ng Lazada and Shopee. So, ayan. Kukopiin mo lang siya kompleto na in description niya. And then, pipaste mo siya. So, pwede na, saan na yun? Magawa mo. Tanggalin ko na ito so para at least hindi na natin. Hindi, wag na. Meron ako nagawa din, copying ko na mamaya. So, anyway, ayan. So, ibaba ko siya kasi, ayan, then pipaste ko siya, yung nakopy ko. Ayan.
Kompleto. Ang dami, di ba? So, pag ganyan, nagugustuhan ni kahit nga minsan paulit-ulit eh. Ang dinidetect ni app nila yung madaming character. Pero meron din siyang maximum. So, ayan, okay na to. So, pasok na yan sa kanilang qualification. So, tapos yung grams, na rin ako. So, kunyari ito, 400 grams. So, kilogram kasi yung nandito. So, mag-divide tayo ng 1,000, di ba? So, dahil 400 to, gawin nating 400 grams. Ito mo sa Philippines, di ba? Laging gamit grams. Kilogram siya, 400 to. So, i-divide ko siya. So, parang almost 500, di ba? So, ang lalagay natin ngayon dito, dahil kilogram siya, so 0.05. Ayan. Kahit kasi dagdagan mo pang 500 dyan, matatanggal yun yung 0. So, parang kalate. So, dinagdagan ko siya kasi yung grams nito, yung mismong weight ng product. Hindi pa kasama yung bottle. So, nag-adjust lang ako. Parang approximate, dinagdagan ko lang. So, okay lang yun. Tapos, kabisado ko na kasi yung mga sizes. Itong bilog na ganito, ang size nito ay from length. Length ang nanauna. Length. So, length ito yung height niya. Ang size nito sa centimeter na sa mga 12. So, lalagay ko siyang 12. Tapos, yung bilog nito, halos the same siya. So, lalagay lang natin 10. Yung kanyang width. Normally, hindi pala width ito yun eh. Tapos, yung kanyang dimension, height. Magkamali tayo, height. May height pala. So, ang height dito, 12. So, actually, kahit balabaligtad to, okay lang naman. Kasi yung product naman, kahit balibaligtad rin mo siya, yung pa rin ang size, di ba? Binibigyan lang tayo dito ng mismong parang guide. Mas maganda yung guide. So, okay, para since tama yung guide, 12, lagay natin. So, ang size niya sa width, 10. Lagay ko ng 10. And then, 10 na lang din dito. Okay lang yan. Huwag masyadong malaki kasi additional fee siya pagka medyo mabigat. Napansin mo, tumaas na siya, 63. Okay? So, mamaya papakita ko sa iyo yun, ibibisit natin uli. So, ngayon, ayun. So, magsisave muna ako ng pictures niya. Biscuit butter, cookie spread, cookie butter spread, creamy, non-GMO and vegan. Actually, masyado na siyang mahaba. Okay na lang tong yung creamy, tanggalin mo na 'yon. Kasi the more na mahaba yung product name mo, minsan hindi na siya nakikita. Maximum of at least siguro yung mga ito okay na to eh. Spread, cookie butter spread, creamy. Actually, yung spread kahit wala na siya, pero pwede pa rin at creamy pwede na. Ayan, cookie butter creamy. Kasi parang, may mga iba kasing mali din yung kanilang product name. Masyadong kompleto. Ayun, not free and... Pero ewan ko kung nakita mo yung kanina. Di ba late lang niya? Tingnan mo. Saan ba yun? Yung binisit natin ngayon. Ang konti lang. Mas madali siyang makita. Ayun o. Di ba? Konti lang yung niya. Mas madali mo siyang makita. Pagka kasi ang haba, medyo nang gulo. Ayaw din ng tao yan. Kahit ako pag bumibili ako, mas gusto ko yung nandun na lahat. Kasi pag sa product description, tama naman. Makikita mo siya sa product description. Anyway. So, nandun na tayo. So, saan na yun? Ito. So, ganun. Ito, tama. Ito pala yung edit nating grams kanina. Ayan, 400 grams. So, medyo nalito na ako. Okay. Gawin kong 400 grams. Okay. Yan na lang. So, tanggalin ko na to kasi nagpakita na rin naman 63. Ito, 63 na rin siya. So, tanggalin na natin. Okay.
So, focus na tayo dito. Okay. So, ngayon, ang dadagdagan lang natin pictures ito para pwede na siya. Okay. Tama yung category niya. Kasi normally, pag nabasa ng product ni Lazada, nagbibigay na siya suggestion. So, malalaman mo rin naman yun eh. Mapipili mo siya. Tama yung ginawa mo. Maganda siya. Ayun. Tapos, dietary. Kasi dahil dietary ako, so parang tama yung linagay mo others. Perfect yan. Tapos sa pricing, ayan, dito na tayo sa pricing. Bigyan na rin kita ng idea pa paano yung pricing. Normally, ang pricing ko dito times 2. Times 2. So, pero medyo mahal kasi to. Itong $15. Let's check. Pagka gano, sisend ko rin naman sa yung price kung magkano siya nabili. Pero naalala ko, nabili ko to nasa let's check na lang muna. Masyado mahal yung nakita natin. Ito cookie butter, $5. I think nabili to nasa mga... Pero pagka ganyan, nag-check din ako sa Lazada muna. For example, para sure tayo na... Pero hindi ko pinapattern yun Hindi ko siya pinapattern yung price nila. Kasi kung mahal, minsan kasi may mura sa Lazada. Pero, alam mo yun, fake. O kaya pa expired na. So, hindi... Para sure lang tayo na meron tayong reference. So, copy ko to. Ayan. Spread. 500 is... ano size nito? Ayan, tulad nito. 2 yung grams niya. Tama rin naman to. Ninislas niya. Ibig sabihin, pag kinlik mo yan, 2 yung kanyang product. Naka-variant siya. Ayan o. May variant siya pag kinlik mo. Itong 600, ang variant niya 380. Yung pinakamura niya magkano? Wala. Ito 400. 400 grams. 200. Ang gulo naman. Ito, 400. So, yung 400 grams niya, 675. So, tama yung price, 675. Kasi ang alam ko nabili ko to nasa mga $6 eh. So, sa $6, ang lagi kong pricing, ita-times ko yung sa $6. Pero wait lang. Hindi na yan $6 kasi pagka meron siyang cent, maliit siya, $6, tama, $6 na yan kasi whole number ako lagi. Hindi ako, kunyari, nakita mo $5.96, hindi ko tinitingnan yung $5. 6 na kagad ang tingin ko dyan. So, magko-compute tayo. So, $6 time is 56. Lagi akong 56. Minsan 57 pag tumaas talaga siya. Pero sasabihin ko naman kita kung magkano yung dollar conversion. So 300 ang capital niya sa store Pero syempre meron tayong tinatawag na pag binili yan may shipping fee. Iba box pa yan. May expenses siya sa box. Papadala pa siya sa Pilipinas. Pag binax kasi yan, na syempre may gas pa yan pag dadalhin dun sa shipping area. So, normally, ang computation ko, times ko lang siya sa 2 para safe na yun. Ayan. So, ang price dapat na ibibenta siya, 672 times 2 lagi. Lagi siyang times 2. So, sa kanya nga mataas pa eh. 675 sa atin. So, pwede natin gawin to. 672. Okay? So, ang price mo sa product na to, particular, so, yung variant tsaka na kita tuturuan.
So, pag kinlik mo lang to add variant, doon ka magkakaroon ng sizes. So, for now, ito na muna, 672. So, ang stock natin, sabihin na natin, meron ako dito, 6. Sige, lagay na natin 10. 5 muna. 5. Magtatanong ka rin sa akin kung ilan. Pero kasi di ba doon sa picture nilalagay ko kung ilan yung product, di ba? So, pag wala, sabihin, tanong mo ko. Kasi baka mamaya nabenta ko na siya sa Lazada, Shopee. So, yung inventory, nabawasan na. So, ayan, may price na tayo. Okay. Ayan. So, ayun. Yun na, pwede na siya. Tingnan mo, tumaas na. 88. Mamaya papakita ko sa yan. Tataas pa yan. Upload ko kasi yung mga pictures, dadagdagan natin. Pag nasa 88, wala pa yan. Hindi siya nabibview. Kaya nung nag-search tayo, hindi pa pala siya naka-live. So, tingnan mo yung mga gawa nila. Oh, ang ganda. I mean, pag malayo, maganda siya. Pero pag yan, pixelated na rin. So, ayan. So, i-save ko na siya. Okay, mamaya ipapasok natin siya, papakita ko siya sa iyo. Okay, nasa 88 tayo ngayon na. I-ano ko na, i-off ko na yung ang video, another video para sa phone pag i-upload ko siya. Okay, tapos balik tayo uli mamaya dito.